Hindi na importante kung sino nagsabi sa akin o kung paano kita nakilala. Meron ako 5,000 dito para sa'yo. Kung magkakasundo tayo. Hoy! Rowena, mabuti naman pinagbigyan mo ako. Oo, day off ko eh. Hoy, anong ginagawa mo? Wala. Nag-iensayo lang ako. Halika sa loob, pare. Boy, Halika. may dala akong mga dilata. Mabuti na yung may ka dito. Salamat, pare. Si Mrs. nga pala, pare. Lumabas na ba ng ospital? Kundi bukas, maaaring sa Makalawa. Boy. Hindi na ako magtatagal dito, ha. Walang mag-aasikaso sa gravel and sand, eh. Sige, pare. O, sige. Ikaw na bahala kay Rowena. Sige, Oo. Rowena, ha. O, sige. Halika na sa loob. Tayo na. Ikaw lang ang makakatulong sa akin, Nardo. Yan naman ang dati mong trabaho, di ba? Noon ho yun, Mang Joaquin. Pero tumigil na ho ako na magkawatak-watak kami ng mga kasama ko. Going straight na ho ako ngayon. Alam ko. Pero talagang wala akong ibang malapitan eh. Kaya ikaw ang ipinatawag ko. Teka nga ho muna. Ano ho ba naging atraso nung kadyong yun sa amo nyo? Bina-blackmail si Mr. Yu. Paano hong binablackmail? May pinayari si Mr. Yu kay Kadyo noong nakaraang taon. Isang kaso sa negosyo na lumoko sa kanya. Nawala na yata ng dilensya. Kaya sinimulang gatasan ng amo ko. 5,000 to, Nardo. Hawakan mo muna. 10,000 kabuuan yan. Pagkatapos ng trabaho mo, bibigay ko ang balanse. Sige na. Hindi ko lang talaga ho matanggihan kayo, Mang Joaquin. Pero umiiwas na ho ako sa ganyang klaseng trabaho, eh. Oo. At alalahanin mo, may 2,000 para sa'yo. Sige na. Sige, Okay. magpapaalam na po ako. O sige. Baka nag-iintay na yung kasama ko sa labas, eh. Tayo na, boy. O boy, nainip ka ba? Hindi naman, ho. Meron lang kami mahalagang pinag-usapan ng kaibigan mo eh. Sige ho, Mang Joaquin. O, sige. Magpapaalam na ho kami. Okay. Pare, kanina ka pa walang kibo, ah. Pare, huwag kang magagalit, ha. Pero... Dati ka bang... Ano yung pare? Yung pinag-uusapan niyo ng mga wakil. Pare, hindi. Ako lang humahanap naman taga-Tiklo. Sumabit din ako nung araw sa mga kalokohan, eh. Alam mo na, yung mga hoodlum. Pare, kanina nung nag-uusap kayo ng mga wakil, naalala ko si Gustin, ng bariling ko. Sila ang mga taong hindi dapat magtagal dito. Si Kadyo, arbor ko na. Akong yayari sa kanya. Pare, professional si Kadyo. Alam ko. Pero tigisa din lang naman kami ng buhay. Pare, pareho naramdaman ko nang bago ko pag-isipan patayin si Gustin. Nangangati itong mga palad ko. Kanina gusto kong humawak ng baril para pumatay uli ng isang katulad ni Gustin. Bilib ako sa iyo, bata. Lakas ng loob mo. Basta ka na lang pupunta rito. At alukin mo ako para ng tao. Bata, sino may sabi sa iyo ganyan ng trabaho? Ha? Gawin natin prangkahan ng usapan, Kadyo. Hindi na importante kung sino nagsabi sa akin o kung paano kita nakilala. Meron ako 5,000 dito para sa'yo. Kung magkakasundo tayo.
Kukuling kita. Pero bata, masyadong maliit ang ibabayad mo sa akin. Antisipo lang yan, Kadyo. 5,000 pa uli kapag nayari mo na yung taong ituturo ko sa'yo. Sino ba itong taong to? Mamayang 8:00 ng gabi, magkita tayo sa tulay. Bago dumating ng bayan. Makikilala mo siya.